Minsan, sa dami ng stress sa buhay, kailangan din natin maging bata. Maging feeling bata kahit minsan. Kaya nga nang namasyal kami kasama ng aming mga pamangkin, nakisakay na rin kami dito sa Sky Eye, only here at Sky Ranch Tagaytay. Hello everyone! Welcome back to another edition of Campo Charlie Vlogs! Don't forget to subscribe if you're new in our channel for more of our upcoming videos. So ito na nga, medyo mahaba ang pila ngayon dito sa Sky Eye ng Sky Ranch Tagaytay. Paano ba naman? Hapon na siya nag-open. Malakas kasi ang hangin dito sa bahaging ito ng Tagaytay Ridge. Kaya for safety reasons, minsan limited ang operation ng gondola na ito. At talagang ito nga ang isa sa pinaka-box office na rides dito. Kasi we're hoping to get the best and highest possible view ng Taal Lake. At ito'y titingnan natin kahit na medyo madilim na, no? Almost sunset na nung nakasakay na kami. Malamig dito sa part na ito kahit na medyo makulimlim lang at hindi na umuulan. Ito talaga yung karakteristik ng klima na pinupuntahan ng mga tao dito sa syudad na ito. Bukod pa sa malapit lang ito sa Metro Manila. At ito yung kanilang gondola, up to 4 persons for normal adults yung kayang isakay ng isang unit dito. Gondola yung parang Ferris wheel. Ayan. So, Ferris wheel talaga siya actually. And meron ding height requirement dito. I-check nyo na lang sa website ng Sky Ranch kung papasa. But generally, pwede naman sa lahat itong ride na ito. And also, fun fact, medyo walang ride all you can na ticket na binibenta on-site. Kailangan yung mag-avail nung promo vouchers na meron sa Metro Deal, and I think most recently meron din sa Klook, at least a day in advance bago kayo pumunta dito. Dito kasi sa Sky Ranch Tagaytay, per ride ang bayad sa mga ticket. So, bibigyan lang nila kayo ng entrance fee which is 100 pesos sa labas. Pagdating sa loob, may pilahan na naman uli para sa mga iba't ibang ride na gusto mong sakyan. So, iba-iba yung presyo kada ride. Majority ng rides nasa 80 pesos to 100 pesos. Ito medyo special, 150. 150 ang kanilang Ferris wheel. At ito na, nasa loob na kami. So ayan, medyo madilim ang kanilang gondola. Pero kitang-kita naman ang liwanag sa labas dahil sa malinaw ang kanilang mga bintana. Huwag kayong mag-alala sa mga medyo claustrophobic dyan. Walang air conditioning pero meron siyang ventilation dun sa ilalim ng mga upuan. So may hangin dun, di kayo parang masusuffocate dyan sa init. And besides, malamig nga talaga yung klima dito sa Tagaytay. So ito, paakyat ng aming Ferris wheel na tinatawag nilang Sky Eye. Ayan. Uso ngayon yan mga London Eye, MOA Eye. Yun. So, mata daw tawag dyan kasi you can have a bird's eye view of the surroundings pag akyat mo dito sa ride na ito. Okay, so dahan-dahan naman ang pag-akyat ng or pag-ikot ng gondola ride na ito. So hindi mo mapapansin kung medyo madali kang malula. Paakyat ka na pala, no? Hindi naman siya nakakatakot tingnan. So focus ka lang talaga, no? And actually, some people find this ride romantic, no? Alam ko may mga nababalitaan ako somewhere dito sa mga ganitong rides nagpo-propose, no? So romantic naman kasi talaga, lalo na kung mahilig kayo sa sightseeing ng iyong partner. Kayo ba? Na-try nyo na bang mag-date sa ganitong Ferris wheel? Comment down below mga kakampo.
At ayan na, no, medyo nakikita na natin ang horizon at ito na yung inaabangan namin, ang napakagandang view ng Taal Lake at ng Taal Volcano. Actually, mapalad pa kami na natanaw yan ng camera namin, no, kasi medyo nag-adjust yung lighting ng camera sa pagdilim ng langit. Kasi pagka on a normal yung 20/20 vision mo lang, yung normal lang na tinitingnan mo lang siya, hindi na siya masyadong maaninag by this time. Mga 6:30 na yata to or 6:45. So, tip, kung gusto nyo talaga ng best view ng Taal Lake sa taas ng Tagaytay, sumakay kayo ng Sky Eye during their daytime hours, no? Mga hapon siguro after lunch. Hopefully, bukas ang kanilang Sky Eye at maliwanag nating makikita ang Taal. Panalangin nyo din na medyo walang ulap at hindi makulimlim. Kasi kapag makulimlim dito sa lugar na to, nababalot ng ulap yung ridge. Parang bumababa na nga yung clouds, nagiging parang sea of clouds na siya. So natatakpan din yung view na yan. Ito na yung pinakamataas na point ng Sky Eye. At ito rin yung best point to have your pictures taken, especially if you want the view of the Taal Lake dyan sa likod ninyo. So, medyo hindi namin magawa siya ngayon kasi yung front camera namin, hindi na nga nakikita yung Taal. Pero, aside from that, masaya talagang sumakay dito, nakaka-relax, no? Bumabalik yung thrill ng emotions mo nung bata ka pa na wala ka pang inaalala, kundi yung moment na nakakakilig at nakakakaba, no? Wala ka pinoproblema mga bills, wala ka pinoproblema mga stress. Yan, so, yun talaga yung perks kung bakit tayo namamasyal sa mga amusement parks. Bukod pa sa para pasayahin natin yung ating mga anak, yung ating mga chikiting. So, kahit tayo naliligayahan na rin at gumagaan ang pakiramdam pag sinasamahan natin sila. Oo nga pala, no? Another tip, magbaon kayo ng extra cash dito kasi medyo pricey yung mga arcade game. Kung gusto nyo maglaro ng mga may pa-premium laruan, mga stuffed toy, yung mga ganon, yung mga perya games, medyo may kamahalan. Pero meron kami na-try na isang laro, no? Talagang guaranteed na merong premyo siya. 300 kasi yung isang game. So, sulit na rin. Saka malaki yung stuffed toy na binibigay nung arcade game na yun. Medyo hindi ko na-videohan kasi pauwi na rin kami noon eh. But, if you really want to experience Sky Eye and the other rides, punta kayo dito sa Sky Ranch sa Tagaytay City. Last tip, sana mas marami kayong kasama pag pumunta dito para hindi kayo lugi sa oras sa pagpila sa mga rides, no? Like, pwede naman kayo maghiwa-hiwalay ng pila eh, no? So, kung mas mahaba dito, may isang maghihintay doon habang nakasalang kayo doon sa isa pang ride na hindi naman pwedeng sakyan ng anak mo. So, ganun lang siya. And that's it. I hope you like this video. Again, please subscribe and support our channel, mga kakampo. Para sa inyo ang biyahe na to. God bless!